Magandang hapon sa ating lahat mga master, lalo sa mga mahiling mag-DIY sa kanilang mga solar setup. Meron tayong magandang i-share na yon sa video na ito na tiyak magugustuhan ninyo. So, karamihan niya sa ating mga small setup ay gumagamit nitong LVT. Meron itong built-in na relay, kaso nga lang masyadong mababa at hindi nito kaya ang mga malalaking load. Gaya na lamang nitong inverter. Kaya naman ay gumagamit tayo ng external relay like SSR 4-pin relay at yung iba naman ay heavy-duty relay gaya nito. Pero alam niyo din ba mga master na pwedeng i-direct itong LVT for powering on and off nitong inverter. Maski walang additional relay, you heard it right. Malaking bagay ito mga master, kaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin ito i-connect. So itong LVD, low voltage disconnect natin ay mayroong naka-indicate na in and out. Parang ganito siya. Ito yung kanyang in para sa 12 volts na battery. Hindi ka na rin dito mahirapan dahil may naka-indicate na negative at positive. Dito naman sa kabila ang kanyang out. May naka-indicate ding negative at positive. Pero ang gagamitin lang natin dito ay ang kanyang positive line. Dito naman natin ngayon ay connect sa switch nitong inverter. Tara at buksan na natin. Kung mapapansin ninyo mga master ay meron na ditong putol na wire. Iyan ay ang positive connection dito sa switch ng inverter. May tatlong wire dyan na nakakonect, so kailangan mo ng tester para matrace kung alin dyan ang positive. Pero bago tayo mag-test ay i-connect muna ang inverter sa 12 volts na battery para magkaroon ito ng power. Ayan, kung naririnig nyo ay gumagana na siya. Tipo ba? So ngayon ay i-switch off na muna natin pero huwag i-disconnect ang connection sa battery para mahanap natin ang positive na wire. Dito tayo ngayon mag-test sa dalawang paa nitong switch. Diyan pa lang ay kita nyo na agad kung saan yung positive, tipo ba? Para sa mga hindi nakakaalam, itong kulay pula ay ang positive row ng ating tester. So kapag ito naitapat mo sa mga negative, kagaya ng sa negative terminal ng battery, ay lalabas ang negative sign sa screen ng iyong tester. So ilipat natin sa kabila. Bali, yan na yung tamang position. Lumalabas na ketong sa ibaba ang ating positive. Kailangan mo lang i-trace kung alin sa tatlong wire ang connected dito. And to make sure kapag nahanap mo na, ay itest mo ulit ito for continuity. Since sigurado na ang lahat, ay pwede na natin ngayon i-connect dito sa LVD for testing. Take note na iisa lang ang source ng power nila, no? Ibig sabihin, kung saan nakakonek ang inverter, ay doon din dapat nakakonek itong LVD. Or else, hindi ito gagana. At dito natin mismo i-connect sa wire ng switch ang positive wire naman kagaling naman sa LVD. Lagyan na lamang ng tape itong karugtong na wire dahil wala na yan silbi. This is it mga master. I-connect na natin ngayon dito sa positive na output nitong LVD. Uulitin ko lang po dapat isa lang ang connection ng inverter at ng LVD para ito gagana. Gumamit lang ako ng ibang power supply pero connected ito sa positive terminal ng battery para maipakita how it works. At ang power on at cut off ng LVD ay depende na yan sa inyong settings. So I hope na kahit papano ay nakatulong ang video na ito sa inyo mga master. Hanggang sa muli.